meron na namang na persona non grata dito sa bansa. Magugulat kayo kung sino ang sinabi nila na undesirable sa kanilang probinsya at kung saan probinsya ito. Pero mga kotsero, bago natin pag-usapan yan, tayo po muna ay magsa-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay nang wala pong remittance fees. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Pagka-download nyo po ng app ay gawa po kayo ng account at pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 na free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright, eto na nga. Diba? Etong kwento, guys. Yung di ba recently, mainit na mainit yung usapin pagdating sa China at Pilipinas, di ba? Mainit eh. Nakakagigil. Minsan nakakagalit. Etc. Dahil dyan, mga kotsero, naglabas ng sentimiento ang isang probinsya na dito sa Pilipinas at tinawag nilang undesirable itong taong ito. Ang probinsya po ay Palawan. At sino ang kanilang pinersona non grata? Ang Chinese ambassador. Yan. Chinese ambassador tagged us as undesirable. Oh my God. My goodness. Goodness gracious. Great balls of fire. Unti-unti nasisira ang imahe ng China sa Pilipinas. Game. Eto. Nasangguniang bayan of Kalayaan in the province of Palawan adopted a resolution on August 3, 2023. Pero ngayon lang naibalita, no? August 3 pa pala to. August 20 na. Declaring Chinese ambassador to the Philippines Wang Zhilian as persona non grata. Grabe, tapang at tao. Resolution 125-15 was introduced by Sangguniang Bayan o legislative body member as Maurice Philip Alexis Albaida after Ambassador Huang allegedly took for granted the alleged harassment undertaken by Chinese vessels against the Philippine vessels in the West Philippine Sea. Yun. Naglalabas na ng galit ang bayan ng Palawan. Kasi alam nyo mga Ochero, kaya malamang sa malamang Palawan talaga ang gagawa nito. Kasi sila yung unang apektado. Sila ho yung pinakaunang apektado dito. Iba pa po yung Zambales, yung sa Baho de Masinloc. Iba pa ho yun. Etong sa Palawan, sila ho kasi yung unang-unang apektado doon sa gulo na nangyayari ngayon dyan sa may Ayungin. Sila yung pinakamalapit eh. Kaya ganun ho. Kaya sila talaga yung makakaramdam ng pagkawala ng kanilang hanap buhay, ng kahirapan, etc. Kaya malamang sa malamang, yun yung naging mitya kung bakit sinabi nila na undesirable ang China. Specifically si Huang Zhilian na ambassador sa Pilipinas ng China sa kanilang lugar. Ito. The latest incident was the China Coast Guard ships firing water cannons and making dangerous maneuvers against Philippine ships in the South China Sea, which the Chinese envoy allegedly defended by saying that the CCG did what they are supposed to do and it is legal. Legal daw yan mga kotsero. Alam niyo po mga kotsero, ito po kasi yan. Bakit nasasabi ng Chinese Coast Guard na legal yan? Kasi po sa China, meron po silang bagong batas
na ipinasa nila sometime last year or 2021. Coast Guard Law ang pangalan po nung kanilang nung batas na 'yon. At sa batas po na 'yon, mga kotsero, sinasabi po nila na ang kanilang mga military, well, not military, kasi hindi naman military ang Coast Guard. Ang kanilang law enforcers na Chinese Coast Guard ay dapat ipagtanggol ang kanilang mga municipal waters or kanilang mga essentially teritoryo. That's it. So, dahil sa kanilang pananaw, parte ng kanilang territorial waters ang buong South China Sea. Tigas ng mukha ng China, no? Territorial waters daw nila yung buong South China Sea. Teritoryo daw nila. Dahil teritoryo daw nila yan, at hindi na nila pinapansin ang UNCLOS, mga kotsero. Hindi na ho pinag-uusapan ng UNCLOS ngayon. Yung mga pro-Chinese Communist Party, kapag sila ay nagsasalita, anong lagi nilang sinasabi? Gusto niyo bang girahin tayo ng China? Kasi tayo ay pumapasok sa kanilang teritoryo. Tapos minsan sabihin pa nila, kasi meron silang claim. Meron silang sovereignty. Yun pala ang sinasabi, hindi pala territory. Sinasabi nila sovereignty. May sovereignty dyan ang China. In other words, teritoryo nila yun. Yun lang yun. Pinaganda lang nila para di masyadong obvious at di masyadong offensive sa tenga ng mga Pilipino. Pero yun ang basically ang ibig sabihin nun. Pinaglalaban lang daw ng China ang kanilang soberenya sa West Philippine Sea. So, dahil ganun yung litanya, iniisip ngayon ng mga Pilipino na, ay ganun ba? Baka nga may karapatan talaga ang China dyan. Mga kotsero, wala po. Wala ho silang karapatan dyan sa Ayungin Shoal. Wala ho silang karapatan sa ating exclusive economic zone. At kung meron man tayong dispute sa ating mga kapitbahay na mas malapit sa atin kumpara sa China, for example, Brunei, Malaysia, Vietnam, Indonesia, etc., etc., dapat po ang nag-uusap tayo sa ASEAN. Ba't nakikialam si China dyan? Wala ho siyang karapatan. Dahil according to UNCLOS, tingnan nyo pansinin nyo ho, yung mga pro-China, hindi ho sila nagbabanggit ng UNCLOS. At yun po ang mas relevant. Yun po ang mas dapat pinag-uusapan, yung UNCLOS. But anyway, balikan natin. In a privileged speech, Albaida condemned the statement made by Ambassador Wang. Sabi, as the only municipality in the West Philippine Sea, it is the responsibility of the local government of Kalayaan to defend their countrymen from the Chinese maltreatment of Filipinos. Ay, tapang. Albaida also asked the DFA to correct the Philippines' diplomatic relations with China. Ay, matindi. Ang demands ng Kalayaan. The South China Sea has long been a source of tension between Manila and Beijing. And Beijing claims, ito yung lagi sinasabi. Beijing claims indisputable sovereignty. It's pinaganda lang nila yung salitang amin ito, teritoryo namin to. Pinaganda lang ho nila yan dyan sa pagsasalita nila ng indisputable sovereignty. My goodness. Over almost all of the 1.3 million square mile South China Sea, as well as most of the islands within it. That includes the Spratlys, an archipelago consisting of 100 small islands, and reefs also claimed in full or part by the Philippines, Malaysia, Brunei, and Taiwan.
Si Taiwan medyo mahihirapan siyang ipaglaban 'yon kasi malayo din siya. Ito, Pilipinas, Malaysia, Brunei, baka ito pa, pwede pa tong maging mag-usap-usap. Kasi magkakatabi lang eh. Magkakatabi lang halos yan eh. Philippines, Malaysia, and Brunei. Manila, however, calls the area the West Philippine Sea. Totoo naman. Yun naman kasi talaga yun. Philippine Maritime Authorities have accused Chinese vessels of harassing Filipino fishers in the vicinity. Di ba? Yun ang kadalasang ginagawa ng China eh. From time immemorial, from the time na nagkaroon sila ng konting sandatahang lakas, hinaharas na ho nila ang mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Noon pa man. At kahit sino po ang naging pangulo, mapa-friendly sa kanila or antagonistic sa kanila, di ba? GMA, friendly sa China. Pinoy, unfriendly sa China. Duterte, friendly sa China. Mapa kahit sinong presidente ang nailuklok para at nagmamanage ng ating relationship sa China, nanggugulo pa rin sila. Hinaharas pa rin nila ang mga Pilipino mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Tapos, relations were strained in December when Manila expressed great concern about the presence of Chinese vessels in the contested body of water. A month later, Chinese leader Xi Jinping and his Philippine counterpart Ferdinand Marcos Jr. and the two leaders agreed to strengthen economic ties and resume talks on oil exploration amid friction over contested areas of the waterway. Ayan. Pero I think, kasi January naganap to itong meeting nila presidente at saka ni Xi Jinping. Simula po noon mga kutsero, mukhang ang relasyon po natin sa China ay patuloy na umaasim. Mukhang wala kasi ayaw mag-cooperate ng China They're not willing to meet halfway. Ang gusto nila, kanila lang. It cannot happen. It cannot happen po mga kutsero. It cannot be na kanila lang. Hindi pwede. And then it cannot claim, hindi sila pwede mag-claim ng territory. Simply by virtue of the fact that there exists a treaty or convention called UNCLOS. Dahil may UNCLOS guys That's about it. Yan po yung batas na pinag-agrihan ng lahat ng signatories na yan. Ng signatories dyan sa UNCLOS. Si China po is signatory sa UNCLOS. 1982 yata sila o 1981. Tapos sila rin ang bumabali sa kanilang sariling pinirmahan. Think of it this way mga kutsero. Halimbawa, let's say, bumili kayo ng bahay. Nagkapirmahan na kayo. Nagkapalitan na kayo ng pera. Nagkabigayan na kayo ng binigay mo na yung pera, binigay na sa yung titulo. Nakapagbayad ka na ng what do you call this? Ng taxes. Lahat-lahat nagawa mo na. Kulang na lang ma-transfer yung pangalan mo sa titulo. Ganun. Tapos all of a sudden, yung nagbenta sa'yo, bumalik sa kanyang kwarto at ayaw na raw niyang umalis. Bumalik doon sa kwarto ng pinagbentahan niyang bahay at ayaw na raw niyang umalis dahil kanya raw yun. Dahil meron daw siyang history doon sa kwarto na yun. Dahil naging kwarto raw nila yan mag-asawa. At dyan daw nagawa ang kanilang mga anak. Dyan daw sila nagkaaway at nagbabati ng kanyang asawa. Kaya hindi raw siya aalis. Kanya raw yung kwarto na yun dahil sa history na yun. Ganyan lang po yan guys. Anong gagawin mo doon? Ano ngayon yung tao na yun na nasa kwarto? Nasa kwarto mo. Ng bahay mo. Kasi nabili mo na. Ano ngayon yun? Squatter yun. This person is illegally occupying a piece of your property. Ganun po ang ginagawa ng China.
dyan sa West Philippine Sea. May kontrata na tayo. Pumirma na tayo sa UNCLOS sa convention. Tapos ayaw mo pa ring umalis. Dahil sinasabi mo merong history. Anong kalokohan yan, guys? Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun, mga kutsero. Alam nyo, natutuwa ako sa development ng bansa natin ngayon pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Kasi medyo mas nagiging bold. Or medyo mas nagiging matapang ang Pilipinas. Makikita po natin yan sa kung paano nagsasalita ngayon ang ating Coast Guard sa China. Tingnan nyo ito, guys. Oh. Balita ho ito. Actually, kahapon pa to pero ngayon lang binalita ni Inquirer. China should behave, not interfere with Ayungin Shoal resupply missions. Yun ang sabi. Pilipinas yan, guys. Sabi po ng ating Philippine Coast Guard, China Coast Guard CCG should behave. Ano, AFP pala to? Sorry. Hindi pala to Coast Guard. AFP. Oh, see? Armed Forces of the Philippines na yan, guys. Matindi-tindi yan. Militar na yan. Manila, Philippines, the Coast Guard, Chinese Coast Guard should behave and avoid interfering with the Philippines resupply mission for troops stationed at the grounded BRP Sierra Madre in the Ayungin 2nd Thomas Shoal, the Armed Forces of the Philippines said. In a statement issued on Saturday evening, AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar reiterated that the supply mission for the military troops aimed to maintain the country's presence in the Ayungin Shoal and to exercise its sovereign rights and jurisdiction based on international law to ensure regional peace and stability. Let me add also that we have special message to the China Coast Guard for them to behave. They should not do any action that will endanger people's lives. Tapang. Tapang. For all the consequences that the singular acts will cause, the blame will be on them and the authorities above them. So they should behave. They should not interfere with our mission. Alam nyo, mga kotsero, come to think of it, at basahin muna natin mga sinabi ni Aguilar. As we continue to pursue this humanitarian undertaking and defend our rights in our maritime shoals, we also affirm our support for the peaceful settlement of disputes. We call on all relevant parties to abide by their obligations under international law and respect the Philippines' sovereign rights and jurisdiction over its maritime resource. Yun. Tapang. Ano yung mga kotsero, no? Come to think of it, mga kotsero. Ang nagre-resupply nga pala ng ating mga bata dyan sa may Ayungin ay AFP. Armed Forces of the Philippines. So ito pong gray zone tactics nila ni China na bombahin ng water cannon ang ating AFP. Hindi pa ba niyan matitrigger ang Mutual Defense Treaty? It's an innocent. I'm just asking a question. No? Hindi ko po sigurado kasi. But according to the treaty, if kung meron man pong mga barko or any asset or any asset of the Philippines or US na may gagawin na hindi maganda ang China, sisipa po ang Mutual Defense Treaty. Although gray zone tactic to yung water cannon, hindi naman siya hindi naman siya tulad ng pamamaril or pambobomba. So I'm not sure if it will trigger the Mutual Defense Treaty, but the fact is kung AFP ang nagdadala ng supply dyan, so that's the army, di ba, parang dapat sumipa na ang Mutual Defense Treaty. But I guess dahil nga dun sa
sa paraan, no? Siguro dahil do sa paraan na hindi naman siya baril or hindi naman siya bomba or what have you. So siguro kaya medyo na pinapalusot pa nila. But naisip ko lang naman right now while talking about this topic. So nakakatuwa to, no, mga kotsero, na yung ating mismong mga mamamayang Pilipino ang unti-unti na pong nagigising at unti-unti na pong nakaka-realize ng kabalbalan at kalokohan ng ginagawa ng China diyan sa ating ah, West Philippine Sea. And although syempre it's only a persona non grata, it's only the sentiment of the LGU or the province for that matter. Buti pa yung probinsya, napakatapang. Kaya niyang i-persona non grata ang isang embahada na hindi nagbibigay ng pakinabang sa kanilang probinsya. Ano kaya ang next step ng ating administrasyon pagdating dyan? Diba? Let's see. Magbabantay-bantay pa rin tayo. Tingnan natin kung anong mga magaganap pa in the next few days. Kasi I don't think this will get any easier. No? Hindi ito magiging madali in the near future. This will not get any better for that matter. At unless merong isang mag-comply o merong isang medyo mag-behave nga ng konti, magpapatuloy ang paglala nitong sitwasyon na to. So let's see. Let's see kung anong magiging susunod na hakbang ng Chinese government and the Philippine government regarding this. Pero mga kotsero, maraming pong salamat sa panonood nyo po ng ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time. Bye.